Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na tayo ay muling makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga libro ni Isaias, Kabanata 52, talatang 14. Ito ang sinasabi. Marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Halos hindi makilala kung siya ay tao. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama at mapagpala naming Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulong. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy naming naalala ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at ibalik ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Abutin mo sila, pagalingin mo sila, Panginoon, upang manumbalik ang kanilang mga lakas. Amin ding inilalapit, Panginoon, ang iyong mga anak na nagmimisyon sa ibang lugar, sa Leyte. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe ngayong araw na ito patungo sa lugar ng Leyte, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ang mga eroplano na kanilang sasakyan ay ingatan mo, Diyos. Maging ang mga van, mga sasakyan, panlupa, ingatan mo sila, O Diyos, na makarating sa lugar kung saan sila ay magmimisyon physically, spiritually, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na maabot ang aming mga kaibigan o mga kapatid na nasa mga lugar ng kahirapan, Panginoon, na mabigyan sila ng magandang lunas, magamot ang kanilang mga karamdaman, Panginoon. Tulungan mo po ang mga doktor na patuloy na tumitingin sila sa kanila, Panginoon. Ngayon din po, Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok ngayong araw na ito. Dahil muli, O Diyos, ay kami ay papasok sa mga trabaho namin. Balik naman sa normal. At salamat, O Diyos, sa ilang araw na pagpapahinga. Binigyan mo kami ng kapahingahan sa aming mga tuwang lupa. Panginoon Hesus, ingatan mo po, lalong-lalo na po ang mga nagmamaniho ng sasakyan. Ilayo mo po sila sa kapahamakan. Patuloy mo silang proteksyonan, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya sa daan, O Diyos, at tulungan mo sila upang sila ay makarating na matiwasay sa kanilang trabaho, Panginoon. Amin din nilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, mga OFW. Ingatan mo sila sa ibang bansa, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo sila sa lahat ng oras ng kanilang mga buhay, O Diyos. Lord, sa umagang ito, patuloy kitang pinasasalamatan dahil sa kabutihan na pinagkaloob mo sa amin. Ibinigay mo ang isa mong anak
upang kami tubusin sa aming mga kasalanan, upang kami yung iligtas doon sa krus ng Kalbaryo, O Diyos. Kaya Lord, pinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko araw-araw at linisin mo ang aking isipan, Panginoon, sa mga bagay na nakakarumi, Panginoon. Tulungan mo ako na ma-overcome ko ang lahat, Panginoon. Lord, salamat sa iyong walang sawang pagmamahal ninyo sa amin. At sa umaga rin ito, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mga mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan. Sa ilalim ng araw, Panginoon, na sobrang init. Ilayo mo sila sa kapahamakan, maging ang aming mga kaibigan, mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, upang marami silang mga pananim na may tanim, upang maraming pagkain ang kanilang maihanda sa pagkainan ng bawat Pilipino, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat sa katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Bakit nakaranas si Jesus ng labis na paghihirap? Iyon po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayon. Ayon sa Isaias 52, talatang 14, marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Halos hindi makilala kung siya ay tao. Si Jesus ay naghirap ng labis mula sa paglilitis sa kanya, sa paghihirap ng mga sundalo hanggang sa pagpako sa kanya sa krus. Kung gaano ang kahirapang dinanas niya sa pisikal, hindi iyon maikukumpara sa kanyang paghihirap sa espiritual. Ikalawa, sinasabi sa pangalawang Korinto, Kabanata 5, talatang 21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Dinala ni Jesus ang buong bigat ng kasalanan ng buong mundo sa kanyang kamatayan. Ayon sa Juan, Kabanata 2, talatang 2. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatuwid, mga kaibigan, bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kaya nga kung gaano kabrutal ang paghihirap ni Jesus sa pisikal, hindi iyon maikukumpara sa kanyang spiritual na paghihirap dahil sa kanyang pag-ako sa kasalanan ng tao at pagkamatay upang bayaran ang parusa ng kasalanan. Roma 5:8. Hinulaan ni Isaias ang paghihirap ni Jesus sa malinaw na pananalita. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Liwala natin siya na parang walang kabuluhan. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, mga kaibigan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pagpahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ang awit 22, 14 hanggang 18 ay isa pang talata kung saan
hinulaan ang paghihirap ng Mesiyas. Ako'y nabuhos na parang tubig at lahat ng aking mga buto ay nangapapalinsad. Ang aking puso ay parang pagkit. Natutunaw ito sa loob ko. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga. At ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala. At dinala mo ako sa alabok ng kamatayan, sapagkat niligid ako ng mga aso. Kinulong ako ng pulutong na mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Aking maisaysay ang lahat ng aking mga buto. Kanilang minamasdan at pinapansin ako. Hinamak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Bakit kailangan maghirap si Jesus ng labis, mga kaibigan? May mga nag-aakala na ang physical na paghihirap kay Jesus ay bahagi lamang ng pagpaparusa ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sa isang banda ay tama din naman, no? Ngunit hindi lamang ito ang tanging dahilan. Ang pagpapahirap ng tao kay Jesus ay naglalarawan ng galit at kalupitan ng tao sa Diyos. Ang labis na pagkamuhi ni Satanas sa Diyos at kay Jesus ang siyang nagtulak sa mga tao upang labis na pahirapan si Jesus. Ang pagpapahirap na ibinunton ng makasalanang tao kay Jesus ay nagpapakita ng kanilang nadaramang labis na pagkamuhi sa banal na Diyos. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan. Ito ay ayon sa nasusulat, no? Walang sino mang matuwid. Walang kahit isa. Walang sino mang nakakaunawa. Walang sino mang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng daan. Sama-sama silang naging walang pakinabang. Walang sino mang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay bukas na libingan. Sa kanilang mga dila ay ginagamit nila ang pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa mga labi nila. Ang mga bibig nila ay puno ng pagsumpa at mapait na pananalita. Ang mga paa nila ay mabilis sa pagbuhos ng dugo. Pagkawasak at paghihirap ang nasa kanilang mga landas. Hindi nila alam ang landas ng kapayapaan. Ang pagkatakot sa Diyos ay wala sa kanila. Ang kaligtasan natin, mga kaibigan, ay nakakamit po natin hindi sa mabubuti nating maggawa, kundi sa paniniwala natin kay Jesus. Dahil kung kaya nating maligtas sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, hindi na sana ipinadala ng Diyos Ama si Jesus para mamatay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, nasa kaitaasan, patawarin mo po kaming makasalanan sa aming pagkakasala, di namin sinasadya. Ama namin makapangyarihan sa lahat, dinggin po sana ninyo ang aming panalangin. Diyos Ama, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa
at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po kayo ng may kapal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, ipinapanalangin po namin ang mga kaibigan namin na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin nila ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.